ngayon hindi mo alam kung sinong tunay na minority, sinong tunay na opposition to the majority. So, Opo. ito rin ang isang pagbabago diyan sa Congress na para sa akin medyo kakaiba na ang pagpapatakbo diyan. Makakasama natin ang dati pong kinatawan ng Negros Oriental, Attorney Jacinto Jing Paras, dati rin pong Presidential Advisor on Political Affairs. Attorney, may gabi, Admar Vilando, kauban po si MJ Monder dito pa sa SMNI. Mayang gabi, sir. Manggabi, Admar and MJ. Opo. Good evening also to our viewers of your program tonight. Opo, Attorney, bilang isang dating mambabatas, ano po masasabi niyo rito sa pagkakasuspende ni Congressman Kiko Barzaga? Umabot na ba siya sa sukdulan kaya dapat itong ganito ang klase ng parusa po? Well, never in my entire 9 years, no, as congressman, that such barbaric act of members of the House would go to that extent, no, and even before that, even before I became a congressman, sometime in 1998, wala pong ganong story na masyadong minamanhandle literally yung isang bata pa naman na kongresista, marami namang nakakatanda dyan. In fact, yung nag-file yata ng kanyang complaint, isa ng matanda, pwede namang pangaralan, pwede namang bigyan ng pep talk. Lalo na itong bata na si Barsaga ay stalwart yung kanyang tatay. Isa sa mga pinaka mahusay at respetado na member of the House, and for all I know, for what I recall, should I say, ito si Kiko, anak ni P.D. Barsaga na naging presidente nung partido na siya ring partido, mga miyembro ng partido na nagsampa ng kaso sa kanya. Parang it seems very awkward that they themselves alala man lang nila sana yung tatay at binigyan man lang na sana nila ng respeto yung si PD na naging presidente ng kanilang partido. Yun lang ang masasabi ko dyan. I mean, I don't want to be meddling into their personal relationship dyan sa partido nila, pero I'm just commenting bilang isang dating mambabatas na wala pong ganong nangyayari in Opo. the whole history that I've been a member of Congress. Opo, kasi ang kaibahan, ang sinasabi naman ng ibang mga nakapanayam natin na kongresista, unlike kasi dati, hindi pa kasi masyadong uso itong social media, no? Kumbaga siguro mga panayam lang sa mga radyo na isisiwalat ng ang mga saloobin ng isang kongresista. Pero sir, pwede po bang i-call out yung attention at magkaroon na lang po ng debate dyan po sa Kongreso? I-confront ito, magkaroon ng sa side po ng mga kumo-question, sa side po din po ni Congressman Kiko Barzaga po. Kasi kung sasabihin po nila na nadungisan, na napasama ang imahe ng Kongreso, questionable din po yan kung malinis pa ba yung imahe nila o masama na. Pero pwede po ba sa plenaryo, doon na lang magkaroon po ng debate, magkaroon ng paglilinaw sa mga akusasyon at sa mga pahayag po. Kasi nandyan din yung plenaryo po para po dyan sa mga ganyan sigurong purpose, attorney. Lahat pwedeng gawin. Lahat pwedeng gawin kung ang liderato ay talagang fair and just. Lahat pwedeng gawin. Kaya lang ngayon, under this administration ni McCoy Jr., kakaiba na talaga ang
ang nangyayari diyan. Nung panahon namin, wala namang Quadcom, wala namang Tricom, wala namang mga ganyan. Ang mga committees noon ay more of they conduct hearing in aid of legislation ng substance. Let's say tungkol sa issue ng pag-issue ng mga plaka. Nadidelay yung plaka. So, you investigate the causes and for which you come up with legislation. So, yung even the Committee on Good Government, I've been a member of the Committee on Good Government. I've been a member of several committees. I've been a chairman of the committee. Wala po kaming ganong klaseng pangyayari ngayon dyan sa House. Even yung mga rules mukhang napalitan na rin. Noong panahon namin, Admar, MJ, yung pag-elect ng minority floor leader, talagang tunay na minority floor leader. Hindi yung inelect lamang ng majority. How can you be a minority when you're only elected by the majority? Noong panahon namin, talagang labanan. Kung mayroong tumakbong speaker, mayroon ding mga kalaban. Yung mga naging kalaban ng speaker, kung sino yung nakakuha ng second highest number of votes, yun ang nagiging minority. Meaning to say, tunay silang minority kasi yung kanyang mga grupo na bumoto sa kanya ay talagang opposition to the majority. Ito ngayon, hindi mo alam kung sinong tunay na minority, sinong tunay na opposition to the majority. So, Opo. ito rin ang isang pagbabago dyan sa Congress na para sa akin, medyo kakaiba na ang pagpapatakbo dyan. Opo. Attorney, Congressman, ano pong Yes. pananaw nyo dito sa naging pahayag din ni Congressman Barzaga na sinabi niya na hindi ethical yung kanyang sinabi pero hindi naman sinabi na hindi totoo ang kanyang sinabi. Meron bang unethical na totoo? Ano ba sasabi niyo Well, dito, Attorney? alam mo, ano na lang yan juggling of words na lang yan Kasi kung nagsasabi ka ng totoo, so what's so ethical? If you're telling the truth about corruption, about a certain official, kaya nga mayroong mayroong ngang immunity nga yung membership ng House if you deliver a speech dyan sa halls of Congress, you are protected. Protektado po kayo sa mga sinasabi nyo. So, yun ang nire-recognize ng ating saligang batas. So, lalo na pag sinasabi mo yung katotohanan, how can you go wrong if you're telling the truth, di ba? Opo, Congressman, Attorney, mayong gabi sir, si MJ po ito. Oh, yes, MJ. Opo, sir, sinabi po ni Speaker Bogie D na sa pag-upo niya sa pwesto, humingi siya ng tulong para po sa lahat, no? Ng mga kasama niya sa Kamara na maibalik yung tiwala ng taong bayan sa institusyon. Do you think itong hakbang na ito, sir, as a political affairs advisor, former, ito ba'y makakatulong, politically speaking, sa mithiin po ng bagong liderato na maibalik po ang tiwala ng taong bayan? Parang yung image ng House na initially dahil sa mga natuturo na mga corrupt na mga members ng House, they are called contractors and so on and so forth, nasisira. Pero kung lalo pang pinapaigting mo yung sira ng tao dahil yung isang miyembro na nagsasabi ng totoo ay pinaparusahan nyo, parang iba na yung dadating na image ng House na parang
sobrang nagpoprotekta at saka sobrang hindi sila naninindigan sa kanilang independence. Parang may nagdidikta sa kanila na ibang ibang branch of government. Kasi ang tinitira ni Barsaga, hindi naman member ng House. Ang tinitira niya yung inaakusa ni Saldico na number one na magnanakaw, si Marcos. So, parang the House is taking the cudgels for somebody else, not a member. And sacrificing their member, parang magsipsip doon sa isang opisyal na hindi naman miyembro ng Congress. Di ba? At alam mo, with due respect, kilala ko si Boji. Matagal kaming magkaibigan, matagal kaming magkasama. I've been to his place in Isabela. I don't think he's the kind of guy who will do such a thing. Tingin ko dyan may nagdidikta. Siyempre, nandyan yung Sandro Marcos anak ng presidente. So, baka yun ang nagdidikta dyan sa House of Representatives. At sunod-sunuran na lang yung mga ibang miyembro. Yun ang personal, it's my personal opinion on the matter. Sir, ano masasabi po ninyo sa mga nagkukomento laban kay Congressman Barsaga na tama lang yun, masuspend dahil nga parang wala na raw sa katinoan, kini-question yung kanyang mental health, at para daw ginagawang playground ng House of Representatives. Kayo po ba bilang abogado, nakikita po ba ninyo yung ganoong mga sitwasyon, attorney? Alam mo, I've been listening, I've been hearing him. Matino yung mga sinasabi niya. He talks sense. Kaya nakikita ko lang dyan, all this hulabalus or all this ingay dyan, it's all partisanship. It's plain partisanship. It just happened na naging sacrificial lamb lang si Congressman Barsaga. Yun ang nakikita ko dyan sa pangyayari dyan. It's the Congress, the Senate, and even the entire government has become too partisan that anyone who would criticize the government is considered an enemy of the government. Wala na yung fair play. Wala na yung recognition of the constitutional right of every person to express his grievance, to express his feeling against the government because they are affected by the management, the governance. Wala na po yun. Pagka nagsalita ka, destabilizer ka na kagad or suspect ka na and subject ka na sa surveillance ng forces of government. Parang yun ang nakikita ko na nangyayari ngayon sa ating bansa. Opo, sir, may iba lang ako ng topic. Pihit lang ako sa ibang usapin o sa ibang personahe. Ngayong araw po, may statement si President BBM and he's saying sorry sa masang Pilipino, sa ating lahat, that we have to suffer, people are suffering daw because of corruption. Nagsorry po siya sa atin bilang political affairs advisor. It is a good move, attorney, from the President? Well, alam mo, when you say sorry, you have to repent, 'di ba? You have to have remorse pag nagsorry ka. Kaya nga ang panawagan nga ng mga taong bayan, ngayon inamin mo na nagkasala ka sa taong bayan kaya nagsorry ka kasi wala ka namang dapat iso-sorry sa taong bayan kung wala kang kasalanan. It reminds me of the time of GMA. Noong kay Garciliano, I am sorry. He almost got ousted. Diba? He was only saved by the bell. So ngayon, this guy saying sorry, there is now a very large clamor for him to resign. So, if he wants to say sorry, then he should heed the clamor of the people to tender his resignation. Yun dapat ang ginagawa niya. Parang
dagdagan pa niya yung kabulastugan niya, tapos after a while, magsusorry na naman uli, walang akundangan yung pagsasabi ng sorry. Madaling magsabi ng sorry, but you have to be remorseful for being, for having said sorry, di ba? That can happen in a family. Yung tatay magsusorry sa asawa niya, nasampal niya yung asawa niya, or he said sorry, nasigawan niya yung anak niya. There is always a remorse, no? Yung sorry, dapat mas sasamahan mo ng overt act na talagang nag-sorry ka. Oh, kagaya niyan, sabihin niya, I'm sorry. Sinabihan ako ni Saldico na kumurakot ako ng 25 billion. Kumuha ako ng 56 billion. O, I will have myself investigated by an independent body, not an ICI. I will have the members of the Supreme Court. They can form a body to investigate me. If totoo ba yung sinasabi ni Saldico. Oh, so that's one way of saying sorry, di ba? Attorney, dagang salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, Amping. Thank you, sir. Yes. Dagang salamat si Attorney Jacinto Jing Paras, dating kongresista po ng Negros Oriental at dati rin pong Presidential Advisor on Political Affairs. Na pag-usapan natin itong nangyaring suspensyon kay Congressman Kiko Barzaga po, mga kababayan.